Kung meron po tayong mambabatas na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth? Pinapakailaman nyo yung mga testigo, hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnonotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Mga kababayan, sa panahon pong ito, isa lang ang kalaban natin. Ang mga mandarambong, ang mga magnanakaw na mambabatas na dapat sana ay gumagawa, umiisip para sa kabutihan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bayan. Yan po ang kalaban natin ngayon. At dahil yan ang kalaban natin, dapat nagkakaisa tayo. Walang kulay, walang pula, walang berde, walang dilaw, walang pink, walang puti. Isa lang po ang kulay natin. Isa lang ang kalaban natin. Dapat pare-pareho tayo ng tinig. Iisa ang gusto nating mangyari. Panagutin natin ang mga mandaraya, mga magnanakaw na mambabatas. Naninakaw ang kaba ng bayan. Habang ang mga tao'y naghihikahos, habang ang mga batay nalulunod. Dahil sa mga flood control na dapat na nangyari. Dapat sana, kung nagawa yung mga flood control na yan, yung batang nahulog sa manhole, yung batang pumasok sa eskwela, na nahulog sa ilog at inanod at namatay, hindi dapat namatay. Kung meron po tayong mambabatas, na gustong pagtakpan ang mga may kasalanan, yan po inkahots, bayad din po yan. Kaya ikaw, Senator Ping, how much do you value the truth? Pinapakailaman nyo yung mga testigo, hindi nyo naman mga witnesses yung mga testigong yan. Yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Testigo laban sa mga magnanakaw. Hindi nyo yan testigo dyan sa Senado. Resource persons nyo po yan. Kung may mali sa notaryo, tirahin nyo yung notarial law, hindi yung testigo. Kung merong mga nagnonotaryong hindi pala sila nandoon at sila pumipirma, yun ang tumbukin nyo. Hindi yung testigo na naglalahad ng katotohanan. Nilabas niya na nga yung katotohanan, yung nalalaman niya. Despite all odds, sabi niya, ito po ang totoo. Sila yung nagdala. Aba, 2.2 million po yung dinala niya na pera ni Eric Yap doon sa bahay ni... Hindi mo gustong malaman anong nangyari doon? Pagtatakpan mo? Tsaka huwag niyo pong pakialaman yung mga testigo dyan sa inyo in aid of legislation po. Kayo, kung meron kayong batas na nililimpag, assuming na meron, yun ang atupagin nyo. Huwag niyong pakialaman yung mga testigo dahil yung mga testigong yan, testigo yan sa korte. Hindi nyo po yan testigo. Pasiklaban kayo ng pasiklaban, pinagtatakpan nyo yung mga may sala. Kano po ba? Tigilan nyo po. Huwag nyo pong ganyanin, huwag nyo pong salbahihin ang mga witnesses. Proteksyonan nyo po dahil sila ay umaamin ng kanilang kasalanan. Pero yung pinakamay kasalanan, hanapin natin, panagutin natin, ikulong natin. Nakakapag-init po talaga kayo ng ulo. Nakakadismaya. Sayang ang boto. Bakit kayo nandyan? Puro kayo magnanakaw. Tamaan. Ay nako, makakapagmura tayo dyan talaga. Tamaan magalit ka na kung tinatamaan ka. Puro kayo magnanakaw. Kung sino kayong mga magnanakaw dyan na dapat mga mambabatas kayo na para kayo sa bayan. Di na kayo nahiya sa balat nyo. Di na kayo nahiya sa mga anak nyo. Kakainis kayo. Mga kababayan, isa lang po dapat ang tinig natin. Hanapin natin yung mga magnanakaw na yan. Wala na po tayong pagkakaiba-iba. Let us stand united.
Hanggang sa ngayon po, niloloko pa rin nila tayo, kaya ako nagagalit. Niloko na nga tayo. Ngayon gusto pang pagtakpan. Gusto pa tayong lokohin pa rin muli. Ay, kagagaling ng mga hindi abogadong yan, oh. Hindi na kayo nahiya sa balat nyo. Gusto nyo pa kami ulit lokohin? Hindi ba kami, wala ba kami mga isip? Hindi ba namin nakikita yung ginagawa nyo? Kayo lang ba may ulo? Kayo lang bang matalino? Anak ng tinapay kayo, anak kayo ng torping baka, tinamaan ang putya. Tigilan nyo po. Please lang po. Kung ayaw ninyong mas magkagulo, pinakitaan na po kayo ng bayan, ng puwersa ng taong bayan. Galit na po ang taong bayan. Hindi lang po yan sa Maynila nangyari. Buong mundo po ang pagtitipon. Ipinakita ang pagtutol sa ginagawa ninyo. Huwag nyo na pong pagtakpan yung mga katulad ninyo. Huwag nyo nang sagipin. Panagutin nyo. At tumawag din kayo ng katulad ninyo. Wala po yung immunity. Kasalanan po yan. That is a crime. Anong immunity? May immunity kayo from committing crimes? Wala po yun. Wala pong interparliamentary legislative immunity. Tawagin nyo po at panagutin nyo. Hindi yung mga testigo lamang ang tinatawag ninyo para malaman ninyo kung ano ebidensya nila. Para mapagtakpan ng abogado nila yung mga ebidensya nila. Tumawag din kayo. Umaresto rin kayo. Mga kababayan, patuloy po nating bantayan para sa kapakanan ng ating mga anak, ng ating mga apo, para sa kaligtasan nila. Hindi dapat namamatay ang estudyante sa baha. Nahuhulog, nalulunod. Awa kayo dun sa mga bata na dapat sana maganda pa ang buhay. Kung ginawa ninyo yung flood control, hindi dapat nalunod yun. Eh kung anak nyo yun, eh kung apo nyo yun, gusto nyo yun? Sana nga, no? Para yung karma. Yun lang po, mga kababayan. Maraming salamat po. Ayan na mga kababayan, galit na galit po itong si Attorney Virgilio Reyes Garcia, no? Dito po kay Senator Ping Lacson at sa mga kurakot na mga buayang politiko patungkol dito sa mga massive corruption, mga kababayan, no? Sa flood control at sa iba pa. At ito nga po ang katistigo, no? Pag-appear ni Orly Gutesa doon po sa Senate Blue Ribbon Committee noong nakaraang mga araw na kine-question ngayon yung kanyang notary, yung kanyang affidavit dahil hindi daw po yung abogado, no, nagsalita na hindi daw po siya yung pumirma doon sa kanyang affidavit at meron na pong statement dyan si Senator Marcoleta na ipapadisbar niya kung igigiit ng abogada na itinanggi niya na siya yung pumirma doon sa notary, no, dito sa affidavit ni or sworn na affidavit ni Orly Gutesa. At dito naman si Attorney Garcia, mga kababayan, no, na talagang sinabi niya dito na how much daw yung value ni Senator Ping Lacson dahil kini-question pa niya itong notary ni Gutesa compare doon sa bigat ng kanyang testimony, mga kababayan, patungkol dito sa pagbitbit niya ng pera, pag-deliver niya ng pera na milyon-milyon, no, abot ng bilyon kasi nakalagay sa maleta, no, hindi lang isang maleta, 46 na maleta na yung sinabi niya doon sa kanyang testimony na umabot ng 46 na maleta yung kanilang deliver doon sa bahay ni Saldico at ni Martin Romualdez, no. At ngayon ang demolition job nila dito kay Gutesa ay patungkol doon sa notaryo nga, mga kababayan, no. So marami namang lawyers din po ang nagsabi, no, na hindi na po valid yun or hindi na po questionable whether hindi yung abogada ang pumirma dahil nagsalita na po siya doon by oath, no, or naka-oath po siya, mga kababayan, doon sa Senate Blue Ribbon Committee at counted na rin po yun, no, or valid na daw po yun, mga kababayan, na importante lang naman ay nag-oath ka na magsalita ka ng katotohanan, no, doon sa harap ng Senado. At dito naman sa ating sistema, dito sa mga notary offices, mga notary law offices, no, mostly naman talaga, mga kababayan, nangyayari yan na wala doon yung abogado mismo sa opisina ng notary. Yung nandoon lang lagi yung secretary o kaya yung mga katiwala ng mga abogado. Sila yung pumirma or sila yung
pipirma on behalf of the abogado mismo, no? Na-experience po namin yan, mga kababayan, na panotary kami, ano kami ng affidavit of loss, pero wala po doon yung abogado, yung secretary lang yung pumirma, no? Siya yung gumawa ng draft, siya yung gumawa ng papel ng affidavit of loss, at wala naman doon yung abogado, hindi po siya yung abogado, yung secretary lang or katiwala lang ng abogado, siya lang yung pumirma doon, mga kababayan. So ganun din po siguro yung nangyari dito kay Gutesa, no? Yung kanyang affidavit. At para po sa aking opinion dito, mga kababayan, no, kung talagang nag-iimbestiga po itong Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Ping Lacson, ay kung talagang gusto nilang tuldukan at panagutin itong mga kurakot, mga kababayan, ay tingnan nila ng mabuti, no, itong testimony ni Gutesa, ni Orly Gutesa, na kung talagang nagsasabi ba siya ng totoo. Hindi na po yung question pa nila whether or not yung notary niya ay peke ba, no, kasi yun po yung pinapalabas nila, at balita ko or may mga balita na kakasuhan daw yata itong si Orly Gutesa ng perjury, mga ganun-ganun na mga bagay, mga kababayan. So dapat doon sila magtimbang na lang or tingnan na lang nila kung gaano kabigat yung kanyang mga salaysay doon sa hearing na nagbitbit siya yung nagiging bagman, mga kababayan, no? Naghatid ng bilyones ng pera doon sa mga bahay ng mga politiko. So sana po itong si Senator Ping Lacson ay doon na lang siya mag-start, no? Doon na lang siya mag-focus sa sinasabing ganun ni Orly Gutesa, kaysa doon pa sa mga kung ano-anong bagay na pwede namang gawa ng paraan, no? Hindi naman pwedeng or pwede namang hindi palakihin. Doon sana kung talagang totoo sila na panagutin itong mga kurakot, no? Dahil itong mga involved dito, mga kababayan, ay hindi po mga basta-bastang politiko. Yung dating House Speaker at itong si Saldico na dating chairman ng Appropriation Committee, mga kababayan, no? At talagang lantaran na rin po ito kasi hindi lang po si Orly Gutesa ang nag-link sa kanila o nagpangalan sa kanila, nauna na po silang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya, no? Patungkol dito sa mga kickback, no, sa mga flood control projects na nakuha nila, at yung iba pa, yung mga district engineers, may salaysay na rin po sila nag-link doon kay Saldico, although wala doon kay Martin Romualdez, kay Saldico, no? At marami pong mga politiko pa, mga senator na kinasuhan na, mga kababayan. Meron na daw recommendation ng NBI na kasuhan itong mga politiko na ito, kasama na yung mga ilang senador at mga district engineer, pero wala nga po doon yung pangalan ni Martin Romualdez, no, yung dating speaker, mga kababayan. Yung nandun lang si Saldico at yung mga opisyalis ng DPWH at yung mga naunang pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ng mga congressman, mga kababayan, ay hindi po nakasama pa dito sa kakasuhan, no, ng NBI, ng DOJ. Ayan, bakit kaya, no? Hindi pa nila sinama yung mga naunang sinabi ng mag-asawang Diskaya na tumanggap din ng mga kickback, no, doon sa kanilang mga proyekto sa flood control. At ito nga po si Attorney Virgilio Reyes Garcia, mga kababayan, no? At balita ko parang dating AFP general din po siya, no? Retired Brigadier General po ng AFP kung hindi ako nagkakamali, itong si Attorney Garcia, mga kababayan. At siya nga po yung nag-file din po ng petisyon para i-disqualify itong si Erich Erwin Tulfo, mga kababayan, at pinayagan or pinaboran nga po siya, no, itong si Erwin Tulfo ng COMELEC, kaya hindi po na-disqualify yung kanyang pagtakbo bilang senador nung nakaraang eleksyon. So ano pong opinion dito, mga kababayan, sa mga sinasabi ngayon ni Attorney Virgilio Garcia, no, na retired general po ito ng AFP kung hindi ako nagkakamali din. Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.